Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Kamusta po kayong lahat? Yan. Ako po ay nakapagbigay ng 2 readings para po last night. Yan. So, ngayon po ay araw ng linggo. Meron po akong gift sa inyo, no? Habang tayo ay nagre-reading, no? I-incense ko po kayo for blessing and abundance. Habang kayo po ay aking binabasahan, yan, i-insensohan po natin kayo. Okay? Okay. Yan, okay. So, magandang araw po lahat sa inyo ulit, no? Ngayon po ay ating titingnan po, no? Yan. Ano po ba ang makikita natin sa araw na ito? Araw ng linggo, no? Titingnan po natin kung ano ang makikita natin para sa inyo or sa person nyo. Kamusta ba, no? Yan. Tingnan nyo po talagang binabalasa natin yan. Ramdamin nyo po, huwag nyo pong skip. Ramdamin nyo po na kayo ay aking nasa harapan, at kayo po ay yan. At kayo po ay aking nababasahan. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay! 8. Nako. 8, 9, and 10. Yan, dito muna po at pili din po tayo ulit na isa pang 10, no? Ayaw, teka. Nanigas ang aking mga baraha. Okay. Pili po tayo ng 10. Yan. I-feel nyo po na kayo ay yung namimili ng 10, no? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, and 10. Okay. Saglit po, isusuot ko lang po ang aking salamin. Salamin. At medyo malabo na po ang ating mata. Okay. Isin lang po natin ano po kaya ang makikita natin ngayong araw na to. Kung ito ba ay tuloy-tuloy na update o may makikita na po tayong kakaiba sa ating baraha, no? Okay, game. Frustration. Mukhang gumagrabe po ang sitwasyon nila. Frustration, yung person nyo ay nakakaramdam ng matinding frustration, meaning gumagrabe po yung sitwasyon nila or nagwo-worsen, no? Nagwo-worse yung kanilang sitwasyon.
Ka po, ah. Oh, grabe. Ang gulo nila. Ang person mo ng frustration. Okay. So, gumagrabe po, no? Gumagrabe po ang gulo nila, no? At nakakaramdam ang person mo ng frustration. So, totoo lang po, no? Itong person mo ay medyo down, ano? Parang hindi niya na po matago, no? For some of you, maybe your person naglalabas o nagrarant na rin po sa inyong sa kanilang FB channel, or maybe the person bigla ka na lang magugulat, no, na baka yung person mo ay wala ng FB, no? Pwedeng rant siya ng rant, tapos magugulat ka na lang wala ka na pong ma-stock because of too much depression. Ayaw na din niya pong, gusto niya munang mawala, no, sa anino ng FB o ng social media. Naghahanap muna po siya ng peace of mind. Kahit panandali ang peace of mind, gusto niya pong magkaroon ng katahimikan muna sa mga ngayon, ano? There's nanghihina po siya, there's weakness akong nakikita, and manipulation, meaning yung weakness niya mina-manipulate pa. Sinasabi din, pwede ding sinasabi ni Chabelitang Palaka na pabiktima itong ano nyo, no, itong inyong person, ano, na siya na yung may kasalanan pero parang siya pa rin yung inaapi. Same thing po na ginawa sa inyo, di ba? Sila na yung may kasalanan pero ang lumalabas, kayo pa yung may kasalanan. Kaya ang lumalabas ngayon, no, parang ang tindi, no, yung ginawa sa iyo ng person mo ay ginagawa na rin sa kanila or nagsisimula ng mangyayari sa kanila, no? Kasi ayan, no, parang too much yung ginagawa sa iyo ngayon ng person mo, ginawa na rin, nagsisimula na rin gawin sa kanya, kasi parang ang pinapalabas ng person nyo is ayan, ano, parang too much, parang pa-victim talaga siya, yung too much pain, siya yung nakakaramdam na inaapi siya, pero the truth is may kasalanan din naman yung person mo. So somehow, no, yung sinasabi niya sa iyo dati na sinisiraan kanya, Sunday kasi, no, 2 cards pa lang, talaga na-interpret na natin, ano, yung sinasabi niya dati sa mga tao na ikaw yung may kasalanan, ikaw lahat may kasalanan, pati pagpatay kay Rizal, ikaw may kasalanan. Ngayon, nasisisi niya na rin yung bago niya, no, si Chabelitang Palaka, na kinakagalit ni Chabelitang Palaka, na parang bakit siya ang lahat ang sinisisi, na parang wala man lang kasalanan to. Sa mga away nila, parang siya lagi may kasalanan, hindi marunong mag-sorry itong person nyo. Kaya si Chabelitang Palaka, somehow, she is also frustrated, no, na bakit ganito yung pag-uugali ng taong to, or somehow, naranasan na rin ni Chabelitang Palaka na yung mga ginagawa sa inyo dati ay nararanasan na niya unti-unti. Ayan, no? Siya na yung nakakaranas unti-unti na parang pinapakita niya na kung ano man yung nagawa sa iyo, ayan, somehow ay naiintindihan na rin niya, kasi parang nakikita na ni Chabelitang Palaka yung ugali o yung totoong kulay nitong person na to. Well, yung person nyo rin naman, sinasabi na nagsisimula na niyang makita yung ugali ni Chabelitang Palaka. Ano ba yan? So, pareho sila nagaganunan. Hindi sila makapag-adapt sa changes na nararamdaman nila, no? Most of them, the two of them, no, mostly sa mga nangyayari ngayon, nagsisisihan sila or they are blaming each other, no? Parang ang nangyayari dito, talagang
wala silang magawa kung hindi sisihin ang isa't isa, no? Parang yan lang, at talagang wala silang parang ngayon ang ano lang nila is manisin ng kapwa nila, sisihin sila, magturuan, di ba? Kasi turuan sila ng turuan sino ang may kasalanan. Parang inaano nila kung sino ang may kasalanan, no? Hindi sila umaamin sa isa't isa. Parang walang gusto ditong magpakumbaba. Hindi katulad mo nung araw, para wala na lang kayong away, sige na lang, ako na lang, tumahimik na lang ako, di ako na lang lahat ang masisi. Parang ganun sa inyo nung araw, no? Pero dito palaban din po si Chabelita, no? Parang hindi rin siya papayag na siya lang ang masisi, no? Sisisihin niya rin to pabalik. Kaya nga po, kahit papaano talaga nakukumpara kayo ng person nyo dito kay Chabelita Palaka, kasi ito ang karma niya, no? Yan, no? Mali siya ng pagkakilala daw kay Chabelitang Palaka. At the same time, ang sinasabi ni Chabelitang Palaka is mali siya ng pagkakilala sa person mo, no? Tinagaw-agaw niya. Tapos ayan. Yan, no? Sobrang ma-pride ang person mo. Hindi po siya bababa. Kahit anong punishment, kahit anong hirap, hindi po ito aamin na nahihirapan na siya. Hindi siya aamin. Ayun, for whatever reasons. Ayan, oh. Kita po, yung sa ating abo. Okay. No? Pinagmamalaki nila na maganda ang trabaho nila. Pinagmamalaki niya na okay siya. But the truth is, hindi po talaga, hindi sila okay na okay. Hindi po sila nagkakaintindihan sa ngayon. Maybe one of them talagang wala, no? Pagod na pagod sa sitwasyon, lugmok na lugmok sa sitwasyon, hindi maintindihan ano ang nangyayari. Failure and defeat. Ngayon, wala pong panalo sa kanila. Pareho po silang talo dahil hindi po nila maayos-ayos yung sitwasyon nila. Hindi po sila nagkakausap ng tama, no? Maybe nagpapalipasan sila pero naiipon po yung buwisit, naiipon po yung sama ng loob, at eventually sasabog yan, sasabog at sasabog, where in fact sumasabog na nga. Disappointed din naman sila with each other. Maghiwalay na kayo kung ganyan, ano? So disappointed din sila with each other. Sinagot ako ng baraha, kahit disappointed sila sa isa't isa, parang ayaw pa rin nilang, alam mo yun, hindi ganun kabilis bumitaw. Because to be honest with you, hindi papayag silang matalo, no? Meron silang mga image na kailangan. May kailangan din sila sa isa't isa. Pero somehow, they are feeling lonely and isolated from each other, Parang wala ng purpose daw, yung samahan nila, Parang diversion na lang nila isa't isa, dinadivert na lang nila sa ibang bagay yung relationship nila. Lack of direction and conflict, Panay, wala ng direction, lack of purpose, lack of direction. So, ano pa po ang mangyayari dito? Kayo na po ang sumagot, no? Yan, no? May talagang sila sa isa't isa, hindi rin naman sila honest. They have deception, ano? So, marami silang tactics and strategy on how to, alam mo yon, palabasin lang na masaya sila, palabasin na okay sila. But the truth is, they are not okay at all. There's friendship and happiness. Sa totoo lang po, no? Ayaw din po nilang mapahiya sa mata ng ibang tao. Kaya kahit na gumagrabe ang gulo nilang nararamdaman, for some of you guys, yung hindi na po kaya ng persons nyo, pwede silang maglabas sa FB, ganyan. Pero sa totoo lang po, no, hindi po sila okay na okay talaga. Nahahalata na din po ng iba nilang mga kasama, no?
yung ibang kasama nila hindi naman din po uto-uto, no? Hindi din po alam po na ang nangyayari sa kanila. And for some of you, nababalitaan mo pa rin po. Inheritance, meaning mamanahin po nila sa talaga, ang manahin nila talaga sa kanilang samahan, or yung magigain nila sa kanilang samahan is panay samaan ng loob at kim-kim na galit, no? Magiging biktima po sila sa isa't isa, meaning ang feeling po ng isa biktima siya, ang feeling din ng isa siya yung biktima. So ang dami po nilang lost opportunity and missed chance. Hindi rin naman po sila happy with their relationship, na gagamitan lang din po talaga ito somehow, because they are both greedy, no? And meron po silang kanya-kanyang rason why they are staying in a relationship. But one of them po is nag-iisip na, no, to free himself, to na humiwalay, but for some instance may isa sa kanilang kumakapit pa. Yan, no, pumabagsak na din po siya, no, unti-unti na po siyang pabagsak, ikaw naman po ay paakyat na, no. Yan po ang kagandahan. May maganda pong pagbabago sa takbo ng buhay mo, or ang hustisya mo po ay nasa tabi mo na lang. Malapit mo na pong mahawakan, no? Ayan, no, tiisin mo lang daw po, lahat daw po ay malalagpasan mo. And reflection, ayan, no, kahit pa paano nagre-reflect din po itong person nyo, no. Feeling po talaga ng person nyo, lagi siyang biktima, no. Lagi siya yung naaapi, parang kahit sa'yo, no, parang walang siyang pagkakamali, laging siya yung tama, no. Parang ganyan yung lagi niyang pag-iisip, no. So tingnan po natin ang 5 cards niya for Lover Oracle. 1, 2, 3, 4, and 5. Drama. Ayan. So, panay drama po ang nangyayari sa buhay nilang ngayon. I can't express myself. Hindi niya na po alam paano pa niya i-handle mga sitwasyon, i-express ang sarili niya, no? And will this ever change? Pagod na daw po siya sa samahan na meron siya. Hindi na po niya alam paano niya to ha-handle ng tama. No, I don't know who I am anymore. Hindi na po nito niya daw kilala sarili niya. Parang feeling niya masyado na siyang ape. Pero tinatanong niya po sa sarili niya, bakit naman nung ikaw parang napagtiyagaan mo siya, or parang pinapalagpas mo lang siya? What do you see? Ano yung nakita mo sa akin para pagtiyagaan mo ako ng ganon? Ngayon niya po nare-realize na napakahaba pala ng pasensya mo. Okay? So, that's it for your first reading for today, Sunday. Bumangon po talaga ako ng maaga bago po ako mag-reading kasi alam ko po na kakailanganin nyo po ang aking reading for today at inaantay-antay nyo po. At parang hindi po kumpleto yung araw nyo pag hindi po kayo nakakapanood ng reading sa akin. So, inuna ko na po itong reading na to bago po ako maging busy pa para sa mamaya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat sa paghihintay. For all of you, my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo. May God bless you all. Wag po kayong malulungkot. And para po sa inyong lahat na nanonood ngayon na gusto pong magpa-private reading sa akin, you can message me at my only legit and official account, Lady Lee Elena. Sa FB account ko po yan. That's LADYLY. Nandyan po yan sa dulo ng ating video, no? Hindi man po ako makasagot agad-agad, but I promise to answer you within the day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you all.
stay humble, stay happy, and protektahan niyo po yung peace of mind niyo. Just surrender everything to our God Almighty. Just don't stress yourself. Huwag niyo pong hayaan na ma-stress kayo ng sobra, because life is short. Don't make it shorter. Everybody, by stressing yourself from all the pains and heartaches na binibigay po sa inyo ng inyong person. Okay, just surrender everything to our Almighty God, to our Papa Jesus, to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Okay, maraming po sa inyo. Salamat, and please help me reach 10,000 subscribers para naman po happy tayo dyan. At for those of you po na who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Maraming salamat po. God bless you all. At please like and comment down below. Gusto ko pong makabasa ang inyong mga nasa saloobin. Okay? At mga message nyo po. Salamat po sa lahat na nag-aalala sa akin sa pangyayari ng food poison. I-pray nyo po sana na maging maayos na po ako, patuloy na po akong umayos sa aking pakiramdam. Okay? Maraming salamat po sa inyo, and talaga pong babalik po ako para bigyan pa po kayo ng reading for the day. I love you all. God bless you, and see you later. Bye!